Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, maraming salamat po and shout out po sa lahat po ng mga tao po sa ibang bansa, sa mga mami, sa mga daddy po na nagsisikap po para sa aming mga nandito po sa Pilipinas na naghihintay po sa inyo. Ingat po kayo dyan, no? Alam ko kung gaano po talaga kahirap po mapalayo po sa family. And hindi biro yung homesick, no? Pero buti na nga ngayon kasi mayroon na po tayong video call, no? Hindi katulad nung dati sa amin, no? Anyway, on behalf po sa lahat ng aking mga kasama and of course, mahal po na Diyos Ama sa pamamagitan po ng apat na pangalan na which is Yod Hey Vav Hey, declaring His love, His protection to cover all of us, no? I always say na sana protektahan po tayo ng mahal na Ama. And pangalagaan po, no, ang ating pamilya kasi sila po talaga ang yaman po natin, no. And anyway guys, today's edition is like siguro na yung mga last video ko is about spiritually gifted, no, and meron po tayong binigyan niya mga tao po na mas maswerte, pero ang sa akin po is like pahapiyaw po yan. Kumbaga sa akin, kung nagbubukas po tayo ng isang package, is like, eto lang po yung itsura, and then, alam mo na kung idea kung anong meron ito sa loob, but then, hindi mo pa talaga alam kung gaano po talaga kalalim yung pagkatao po natin. For me, mahirap arukin po ang isang tao, but meron tayong idea dyan, meron tayong pamamaraan kung paano. And just like feng shui, no, kung kaya natin i-feng shui po ang isang property, ang isang bahay po, the same thing with human being. The same thing po sa mga tao po na ang sa akin gumagamit po ako ng birthday kasi ang birthday po natin, malakas po ang impact nun sa ating pagkatao, no? So kung ini-encourage ko kayo na pag-aralan po ang bawat numero para kahit paano po alam ninyo kung ano po ang pag-uugali meron yung asawa nyo, and then lalong-lalo na sa inyo kung ano yung lakas mo, kung ano yung kahinaan mo, and doon ka po paunti-unti po makikilala ang sarili mo. So, kung makita ninyo, grabe po yung chaos sa mundo, no? Just tune in, no? Pabayaan mo sila, huwag ka masyadong manonood sa media, para po kahit paano po, ma-focus po yung mind mo na kilalanin po ang sarili mo. Kasi just like sa social media ngayon, talaga pong napakahirap po arukin kung ano na yung tama o mali. Na ang iba just to make money, to make attention, no, to para makakuha po ng attention. So kung ano-ano lang po pinopost po sa video, sa media. And sa akin, well, mas maganda siguro mag-tune in tayo sa sarili po natin. Ang pag-aralan natin po ang ating lakas, and nandyan na rin po yung kahinaan. Pero sa aking pananaw, mas malakas po ang kahinaan po natin because ito po yung mga bagay na hindi po natin talaga alam and ang laki po pala ng potential. Ito po yung alamin natin sa pamamagitan po ng tinatawag kong magic square or grid po na kung saan kita siguro ninyo guys na hindi pa siya glare, no? Okay, kita siguro ninyo. Ito yung magic square and sa numerology makikita ninyo may mga gumagamit po ng ganito pero iba po ang pagkakalagay po na sa akin na just make it simple and ito na po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 numbers po na kung saan eksakto po dito sa magic square po na ito. And bawat numero po, meron po yung kaakibat po na tinatawag po natin na code or sabihin po natin na basic na nilalaman po nung kung ano po ang birthday mo, na kung saan ka po isinilang, and then kung saan ka pong planet. Kasi yung planet po talaga po natin is malakas po yung impact po nun sa bawat isa. Marami po ang Aries, marami po ang Gemini, marami po ang Taurus, Scorpio, no? So, iba't ibang tao dito sa mundo, lahat po yun connected po siya sa stars. And no matter what sometimes, so kaya po maraming tao po talagang gustong makita kung ano po yung kapalaran nila and bakit ganito, bakit ganyan. Umpisa po yun, but gusto kong ipaalam po sa inyo na actually kaya mong ma-influensyahan po ang iyong planeta mismo. And doon ka po makakuha po ng source ng lakas na kung saan pwede mo siyang gamitin dito sa ano po ng lupa. Kaya ito yung tinatawag po natin na hindi ka lang po isang tao, actually you are more than that, no? And paunti-unti po nating alamin 'yun. Kasi kung baka biglain ko kayo, masabi niyo ako nababaliw na tayo or
nag-i-illusion na tayo. Pero paunti-unti po nating ungkatin ba para kahit paano po magkaroon ka ng idea kung anong pagkataong meron ka. And I think mas maganda na yung pag-usapan po natin kung ano po yung buhay mo, kung ano, saan ka nanggaling, kaysa naman pag-usapan natin yung ibang tao. Di po ba, no? Okay, dito, magbibigay po ako ng example. Is August 8, no? Ito yung sample lang po, no? Tawagin po natin siyang Tony. And para po meron siyang pangalan. And lalaki po siya. So, August 15 and 1965. And so ang 1.5, so alam na siguro ninyo na ang 1.5 is i-add po to sa magiging 6 po yan. And total po siya is like 7. Ang iba po, sinasama po nila yung 19. Hindi ko siya sinasama kasi the whole generation po yan. Mas maganda kung i-tune in mo siya, mas makakapasok ka kapag gamitin mo lang yung 65. And out of 1965, kung gamitin mo lang yung 65, so maka-zoom in ka po sa pagkatao mo, or rather say, no? And so ito po, 8 plus 6 plus 65. 65 is 11. So that is 2 plus 6 is 8 plus 8 is 16, and 16 is equals to 7. 1 plus 6 is 7. So this, guys, is makita po ninyo, no, ang sabi ko nga sa inyo is like ang spiritually gifted, o sabihin po natin na malakas po, or sabihin po ang energy po niya is just like very close to God, no? So he whatever he's thinking or she thinking, like mangyayari po yun, bad or good. And alam kong marami po ang nag-reach out sa akin, ma'am, bakit po ganito, ganyan, no? Natatakot na po akong mag-isip po ng ganito. And to tell you guys, no, even me before, at the very young age, alam kong may magagawa po ako na hindi po nagagawa sa iba. And like sinabihan nga po akong anak po ako ng demon, or meron po akong something na off nga sa akin, no? So, well, sa akin noong kung may nakikita ko, I only know that kapag ka may ini-imagine po ako and sinasabi ko sa friend ko, talaga pong nakikita nila sa dalawang mata nila. Pero sa akin, naglalaro lang po ako noon. And may mga tao po talaga na kakaiba po, no? Pero mostly kinatatakutan or umiiwas, no? And itong mga tao naman na to, since na parang nakakaramdam sila ng hindi po sila tanggap po ng masa, so tinatry po nila na i-off kung ano po yung gift meron sila. And isa ito sa mga dahilan kung bakit instead po na nakakatulong po sa atin ang gift, parang natatawag po natin itong curse, no? Or sumpa or something na, kasi nga sa Kristiyano hindi po nila matatanggap yung ganitong klase po ng ganitong klaseng, sa akin kasi I call it a gift, no? And no matter what, may mga bata talaga ngayon po na they are gifted, but then pinapatay po yun sa pamamagitan po ng kung ano-anong gamot, no? And iba po kasi ang perception po ng mga taong to. And hindi po sila, wala po silang problema sa utak. Well, I'd rather say yes, pero awkward siya, hindi siya katulad po ng normal. And ang normal po, ibig sabihin po, no, fit in dito sa mundo po natin. So, sa mga abnormal po dyan, so hello po sa inyo, no? Alam kong marami po tayo, tinatawag po nilang abnormal, no? Or something off, no? And sa akin, it's just like only accepting the gift, no? And magagamit mo po siya. Ang iba naman po kasi, whether we like it or not, may mga tao po na instead na kasi hindi lang naman po ikaw ang nakakakita eh. Marami pong mga entities po na nakikita po yung kakayahan mo, and gagamitin po nila sa pamamagitan din po ng tao. And lagi kong sinasabi sa inyo na ang bawat isa sa atin is may iba pang laman po ang katawan. Hindi lang po ikaw ang may-ari po ng katawan na yan. Mayroon pong dumapo, mayroong kapatid ka, o isinilang mo siya at the same time. But kaya po makikita mo kakaiba po ang ugali mo is because hindi ka nga po ordinaryo, no? But then itong tao na to, sabihin ko nga sa si Tony, so kung iisipin mo is like 6, this is like okay, normal, no? Ito po yung winning after the battle, no? Parang nanalo po ikaw kapag pinanganak ka po ng 6, no? Like mula sa 5, which is chaos, so nagtagumpay ka po noon, and nandito ka na po sa energy na kung saan pauwi ka na po victorious, no? Pero kung itutal mo siya lahat, 6, 5, 11 plus 6 plus 8 is equals to 7, so makikita
makikita ko na itong si Tony is like, malakas po siya, isa po siyang Leo, malakas po siya yung perception niya, sabihin po natin mahilig po siya sa bahay kasi ang 6 is like more on family oriented kasi parang galing po siya sa giyera, then pauwi na po siya sa bahay, and more on nalulonging po siya. Parang nakikita ko siya as a king na galing po siya sa giyera and nauwi po siyang victorious. Ang hinahanap po talaga niya agad is yung family niya. It's the same thing with the tarot cards, ganun po ang makikita po niyo doon, no? But then dito, itong paano natin ito makukuha, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, lahat po ng numero ninyo sa birthday ninyo, pwede po ninyong ilagay po dito. Ito po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, lahat po dyan, meron po yung numbers. And makikita po ninyo kung ano po, gaano po, or ano po ang lakas nyo. So, kung ano po ang nandidiyan, ito po yung tinatawag po nating conscious. Papaliwanag ko sa inyo. Okay, so, etong si Tony, meron po siyang 8. Meron po siyang 6. Meron po siyang 1, meron po siyang 5, dalawa po ang 5 niya. And isang 9, yes. And wala na ba? 1, 5, 6, 5, and 9. Okay, wala na. So, palitan po natin, no? Etong si Tony po, makita ninyo kung ano po ang source po ng energy niya, or ano po ang pinaka main mission po niya dito sa Pilipinas or dito sa mundo po natin. I mean, rather say dito sa mundo po natin. Bakit po siya nandito? And makikita po na at least meron po tayong idea kung ano po ang dahilan at bakit po siya nandito, or ano po ang pinaka-mission niya dito sa lifetime na to, no? Okay, meron siyang 1, no? So, kung makikita ninyo, ito po yung tinatawag natin point of strength or arrow of strength, no? Makikita po natin siya na papunta po dito yung energy niya. Okay, so hanapin ninyo dyan ang birthday ninyo, then tingnan ninyo kung mag-i-straight po ba siya. And yun ang tinatawag po natin na arrow or arrow of strength. Asan po ang lakas mo? And etong si is meron po siyang 6, no? So itong tingnan mo siya is meron po siyang 5, meron po siyang 8, and meron po siyang 9. So makikita ninyo guys kung ano po yan, or kung ano po ang ibig sabihin niyan. So, ang 1 is about idea. So, etong si Tony is like sa lahat po ng idea niya, ito po yung 4, or sabihin po natin na 4 or 4 po na box na kung saan magkatabi talaga po siya na 4. So, ibig sabihin po nito, ito po yung lakas niya, no? 5, 6, tapos papunta sa 9, and papunta sa 8. Kumbaga is square. And makikita mo na siya, o kahit na anuman ang gagawin, ito yung sa akin po ha, so I don't know if sa iba po, ang sa akin po is nagbe-base po ako sa Pythagorean, no? So sabihin po natin na itong si Tony, ito na lang po gagamitin ko kasi mapupuno po yan. Itong si Tony, no, ang lahat po ng iniisip niya, ang 1 is like your idea. Lahat po tayo merong 1 kasi kung wala kang 1, you're dead, no? Lahat po ng tao merong 1, no? 1800 ka man, sila ng 1900, pero pagdating sa 20th, iba po yung energy niya. Nasa 2 na po sila, nagsisimula po sa 2. So, ang 2 is about imagination, na-explain ko sa inyo mamaya. Etong 1, sa lahat po ng mga tao na generation ko po, generation natin, ito po yung mga tao po na lahat po nila puro gawa. Like, ito yung era po na kung saan kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa ng something, kailangan mo ng hands-on ka po para po magkaroon ka po ng material things. Kumbaga sa akin talaga pong magtrabaho ka para makuha mo yung gusto mo. And dito sa 20th century, iba na, high-tech na, lahat po sa isip lang, magkakapera ka. No? So, hindi natin yan pag-uusapan. Ang usapan natin is yung ngayon. So, itong si Tony, so makikita mo yung energy niya. Then, 5, no? Ang 5 is 9. So, explain ko sa inyo ang 5. Ang 5 actually is about change.
and chaos, chaotic siya, or like, kaya po ang mga 5, baga may paltik sa ulo, no? 5 po ako, so may saltik po ako sa ulo. Yeah, totoo po yun. Yung pabago-bago yung mood, bigla na lang po. Okay na nga ngayon kasi di na ako laging galit eh. Noon talaga pag nagagalit ako, gano'n, no? Pero, kasi, ang 5 kasi is masyado po kaming, masyado pong, yung mind namin ba, yung sobrang gumagana, yung kung may ginagawa ka man ngayon, nag-iisip ka naman kung ano po yung isusunod mo, or eto, minsan po, pinagsabay-sabay po namin yan. And then, hindi namin alam na kung ano ang tatapusin, kaya po talaga pong ang mind namin, ganon, no? So, ito po is about change. And, since na si Tony is like, nag-iisip po siya, and ang straight po ng araw siya, kailangan po niya, ang ginagawa niya is about change, and then, 9 is about consciousness, about po sa mas maraming tao. Sabihin natin consciousness. So, pwede pong sa kanya to. Okay, base tayo kay Tony, sa kanya lang po ha. So, itong si Tony, talaga po ang dapat na iniisip niya, supposed to be, ang gagawin niya, lahat ng idea niya, lahat ng dapat na tatrabahuin niya, dapat na gagawin niya is like, about change, about, his consciousness, o kung ano po yung laging iniisip niya, dapat po baguhin niya, dapat po anuhin niya, dapat po like, yung bagang mag-contemplate siya kung ano po ang dapat para sa kanya, kung ano po ang dapat niyang gawin, and for the good. And pag sabihin natin na for the good for himself, good also for humanity. Ibig sabihin yan is for up, para sa extension po ng Ama na kung ano po ang dapat po niyang gawin. Kasi, kumbaga sa akin, siya ang dapat na magpatuloy, no? And, ano yung dapat na ipagpapatuloy niya? Ito na po yung tinatawag po nating 6, 8. Ang 8 is actually, ang 8 para sa akin is yung tinatawag po nating eternity. Yung, no ending, 00. And wala po siyang ending, patuloy po siyang umiikot. Papunta po siya doon sa 9. And mula 5 papunta sa 6 and papunta po dyan sa 9. So, ito po is about conscious but general, no? Para po sa mas maraming mga tao. So, etong si kung ang business ang pag-uusapan po natin, kasi siya ipinanganak sa 15. And ipapaliwanag ko sa inyo sa susunod na video about 15. Ang mga 15 po, yung mga tao po talaga pong naghihirap po sila. Pero by the end po talaga, pag nag-persevere sila yung victorious, no? Hindi kasi sila nahinto eh. Kumbaga sa akin sila yung mga taong drive-in po, dapat ganitong gawin ko, ganito ganyan. And nataon pa na isa siyang Leo. Ang Leo is a fire element po siya, which is actually Phoenix, yung tawagin natin, no? And mag-symbolize po siya as an seraphim. Seraphim po is like the angel Michael, no? Sila po yung mga tao po talaga na more on fire element na kung saan nagpro-protect po sila kung ano ang dapat po, no? Ano po ang dapat sa isang tao o sa isang universo, no? O sa isang universe po. They are the protector of our universe, no? So, kung makita mo siya, eto po siya, so ito yung dapat po siya nang gawin, no? Ngayon tingnan natin kung anong wala. So ito yung conscious niya, ito yung dapat na gawin, ito yung lagi niyang iniisip. And ano ang wala kay Tony? So ito po, no? So, wala po siyang dos. Ano yung dos? So ibig sabihin yung dos kasi is feminine energy, yung i-imagine mo siya or i-visualize mo siya. Ito po yung pagkakataon po na, kasi kaya nga sabi ko sa inyo na ang lahat ng mga tao na ipinanganak 20th century, hindi na po siya katulad nung dati. Kikita po sila kahit hindi po sila nagtatrabaho, no? Kikita po sila. Why? Sila yung mga advanced po sa mga AI. Tayong mga uno, kasi sanay tayo sa work, sanay tayo sa time po na kung saan is nandito po tayo sa 3 dimension. So, kung hindi mo nakikita, hindi ka naniniwala. Kung hindi nakikita ng dalawang mong mata, hindi mo siya paniniwalaan. While etong dos ngayon, etong mga tao ngayon, sinilang to, yung mga new generation, kakaiba sila. No? Sa gadget pa lang, hindi nyo napansin, kahit yung mga 1-year-old ngayon, alam niya kung saan kalkalin yung cellphone mo, samantalang ikaw, ang hirap, no?
ito yung mga Milania sa ngayon, no? But then, so, itong si Tony, wala po siyang dos. So, ano yung dos na sinasabi ko? Visualization. Wala po siyang visualization. So, kung etong pangarap niya, gusto niyang i-visualize, makikita mo kaagad na dire-diretso po yan, papunta ng tres. Ano po yung tres? Trinity. Ano po yung ibig sabihin ng three? That is triangle na kung saan is like everything is fit into place. Ang triangle kahit saan mo yun ilagay, magfi-fit po 'yan. No? And kaya po ang mga tao po na isinilang po sa tres is maswerte. Bakit ko sinabi yan? Kasi they are versatile. Mag-fit sila kahit saan mo ilagay. No? Sila yung mga tao na marunong makisama, marunong makainin lahat, very charming. So, ingat kayo sa mga tres kasi talaga pong sila po yung mga tao po na yung bagang magaling mambola. Magaling po sila sa ganon, sa yung mga pananalita po nila, yung mga charm people, mga politiko, mga actor, or mga salesman. Usually sila yun. Sila yung mga tao po na hindi mo alam ba't ka nabentahan ng ganyan. Why? Ang galing po nila sa communication. So, we say, ito po, so, then, 3, kaya maswerte po siya. So, kung itong pangarap niya, itong gusto niya, kailangan po niyang i-visualize yun. Kasi kung wala siyang visualization, hindi po ito mangyayari. Okay? And then, pangalawa po, so, ano pa ang kulang niya? 4. Wala siyang 4. Ano yung 4? 4 is about foundation. Okay, 4. 1. Nakakita ba kayo ng lamisang 3 paa? Nakakita ba kayo ng bahay? 3 lang paa? Na lagi po yan 4. 4 po, magsisimula po ang foundation sa 4 po na haligi. And ang 4 na haligi is 4. And 4 sa feng shui or sa Chinese is bad. Pero sa akin, no. Actually, dito magsisimula ang lahat. And etong 4, ano ibig sabihin nun? Plano. So, dapat ito paplanuhin niya kung ano ang gagawin niya, kung kailangan, halimbawa ngayon, pag-aralan niya, kung paano po niya ito makukuha, and ganito nga, ganyan. And then, dagdagan mo siya ng visualization. And then, makukuha po niya ito. And automatic po ito na ang 7 niya, talaga pong diretso po yan. Ang 7 is means to say that the energy of the Father, kumbaga sa akin, hindi mo na kailangan humingi kasi alam niya kaagad kung ano ang kailangan mo. Then, the universe will turn into favor of Tony kapag meron siyang plano and meron po siyang visualization. So, napaka-importante nito. So, para sa akin, ito wala to kung wala to. Hindi niya ito maaabot kung wala to. Paano kung hindi niya alam? Alam niya. Mas mostly sa atin, alam natin na may nararamdaman tayo. Bakit tayo talaga nag-earn na, ma'am, gusto ko talagang manggamot kasi gusto kong makatulong. No? And sa mga nangangailangan, gusto ko ngayon. Pero pag nandoon na po kayo, magbabago po yung perception nyo, no? Kasi hindi ganun kadali po manggamot. And pagdating naman sa, ma'am, kailangan kong manalo po ng loto kasi may kailangan akong tulungan. No, lagi kong sinasabi sa inyo, guys, ang tao hindi kailangan ng pera. Meron na tayo nun eh. Meron na tayo ng pera. Meron na tayong abundance. We are complete. Isinilang ka dito, parehas tayo hubot-hubad. No. Parehas tayo, nag-iisa, bukod na lamang po sa kambal. No? Pero ang kambal nga po, kahit po sabihin na magkambal, sila magkakaiba ugali nila. Bakit? Kasi po, ang bawat espiritu na nandyan is magkaiba po yun. No? Now, itong sample na sinasabi ko about Tony is most of us is hindi natin alam kung ano po yung kakulangan po natin. And paano po natin ito maano? So, we are walking through life na hindi mo nga alam kung saan ka patungo. No? Lucky you guys na ako, nung malaman ko kasing ganito ako, why? Bakit ako? No? Hindi naman ako pala simba. Lagi po yan, unang-unang isipin natin, no? Hindi po ako relihiyoso, hindi po ako naniniwala sa mga ganito. Although alam ko ang mga aunties namin is like, yeah, magaling na manggagamot. Yes, totoo yun. Pero, no, not me. No? Hindi ako yun. Pero pagka umano talaga sa akin, wala kang magagawa. Wala po akong magagawa. And ang dreams ko talaga po is like then lalo po siyang naglala nung
pinanganak ko yung bunso ko, which is patay ako ng ilang minutes, no? So alam ko na yung langit, nakapunta na ako doon, so blah 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 blah. Then nagbabalik po sa akin yung lahat po ng memory ko nung mga nakaraang taon, sino ako, ano ako. Then bukod po doon lahat, kaya nagtatanong po ako sa pari, sa ano, pero wala po makakasagot sa akin. So, I turn in myself. Lahat pinag-aaralan ko. Pythagoras, numero, bakit ako ganito? Ba't ganyan? Ba't ganito? And then doon ko paunti-unting naiintindihan. And alam niyo kung anong ginawa ko, guys, no? Hindi pa ako nanonood ng YouTube. Hindi ko kilala po ang lahat po ng mga sikat po dyan. Hindi ko talaga sila kilala kasi hindi po talaga ako nag-reach about them, no? Ang sa akin lang, pag may gusto akong malaman, gagawa po ako ng symbol. And halimbawa po, Sumerian ang gamit ko, gagawa po ako ng symbol, and then papasokin ko. And then doon ako magtatanong kung bakit ako ganito, ganyan. And mostly po, may sagot po. So, mas naniniwala ako doon kaysa doon sa nagsabi sa akin na pare, be, kulang ka lang po ng dasal. What? Sabi ko, kulang ako ng dasal. Sumubra na nga ako eh. Lamampas na ako sa langit. Ang langit na alam mo, at saka ang langit na alam ko, hindi totoo yun. No, so ang langit is like hindi mo maaatim yan habang maaatim mo yan or marireach mo ang langit habang buhay ka pa. And then also like may mga buhay po na tao na parang nasa impyerno na. So paano mo maipaliwanag po sa akin 'yun? No? And yeah, kaya so, I tune in. Doon ko parang naiintindihan po lahat. So, kung makita, malala po niyo na wala po ako sa YouTube. That's because sinearch ko po lahat. And thank you po sa isang kasama ko na at least 2 taon po kaming nagkasama. And parang siya po ang inspirasyon ko na nalaman ko lahat. Yes po. And meron pong gabay po kami na nagsasabi sa amin ng ganito. But more on, minsan po kasi kailangan mo talaga na ikaw mismo ang makakatuklas. Mas naniniwala po ako doon kapag pupunta po ako sa isang lugar, gamit ko po ang medalyon and papasok po ako doon sa isang lugar and doon po ako magtatanong. And I can get, mas nagiget ko yung answer na totoo kasi yun kasi ang nasa puso ko. Yun talaga po ang hinahanap ko. And there's always an answer if you seek. Kasi sinabi po yan, pangako po yan ni Jesus. Sabi po niya sa akin, if you seek, then you will find. If you knock, then it will open. So, sa lahat po ng dimension, nagnanak po ako. Mayroon akong tanong, gano'n. May tanong po ako, sagutin ninyo ako. Then, no, sinasagot nila through vision. And sa akin guys, no, and hindi ko, gusto kong i-share po sa inyo yan kasi lahat po tayo yan meron yan. Hindi po ako naniniwala na ako lang ang ganito. Marami po tayo, kaso lang po they are dormant. And kahit po sabihin po natin sabihin po natin na hindi pa evolve ang soul mo, just I said prior. Pero ang sa akin, mas naniniwala po ako doon na no, hindi mo lang kasi alam. Paano kung malaman mo? Nasabihin po natin if you don't believe, but actually your mind is asking. Kasi ang mind kasi natin, makapangyarihan po talaga sa lahat. And every time po na nag-reincarnate pa to declose it, sinasara nila yun para hindi mo maalala kung sino ka. Kasi yun ang gusto nila. Diba sinabi ko sa inyo guys, meron tayong ruler, meron tayong maker. Ang maker gusto niya magiging evolved tayo right away. Yun nga kasi kaya nga po binigyan tayo eh. Kaya lang yung ruler, ayaw niya nun. Ang gusto niya is natatrap ka. Natatrap yung kaluluwa mo, yung mind mo dito sa mundong ito. Kasi kailangan kanila. Kailangan kanilang gumawa sa mga bagay na gusto nila. Okay po guys, maraming salamat po. We're 20 minutes and thank you so much po. Magandang gabi po kasi gabi na po ngayon eh. Ngayon lang po talaga ako nakapag-vlog ulit. Maraming salamat po sa inyo guys po.